ay tumayo. At pwede bang pakibati yung katabi mo? Pakibati kapatid, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy Sunday sa bawat isa. And alam ko naman na ramdam na natin yung Pasko, pero hayaan natin sa araw na ito na ipagdiriwang natin yung kabutihan ng Diyos sa bawat buhay natin. At kapatid, may dala-dala ka bang pasasalamat ngayon? Kung meron kang dala-dala, pwede bang ibalik natin yan lahat sa Panginoon? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Kapatid, ibigay mo lahat ng pagsamba, ibigay mo lahat ng papuri, ibigay mo lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Panginoon. Ako'y pinili mo din lalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, Panginoon, patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Diyos. Kung may pagsubok man o kagipitan, Ikaw, Panginoon, ako ay may malalapitan, O Diyos. lalapitan. Ikaw, Jesus, ang tanging sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. At buhay ko na purihin ka. Pwede bang itaas mo ang Buhay iyong ko kamay na sa Panginoon? sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin Ano, kapatid? kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin. Pwede bang sabay-sabay natin itaas ang mga kamay? Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo.
pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Kami magsasaya, magpapasalamat ko. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap ng buhay ko, ang Hinahanap-hanap, Jesus, ikaw ang hanap, Jesus, ikaw ang hanap. ng buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap. ng buhay ko, Jesus, ikaw ang hanap. ng buhay ko, Hinahanap-hanap, ng buhay ko. Hey! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyang tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Come on, sing it louder! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Pwede bang sabihin mo yan sa Panginoon? Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, isuli pagkakataon kapatid, ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko, tunay na nadarama ko, tunay na nadarama ko, tunay na nadarama ko, tunay na nadarama ko. Oh, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Oh, luwalhatiin ka, Panginoon. Oh, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Praise God. Sa araw na ito, Panginoon, sabi nga sa kanta, O Diyos, na ang tugon sa pag-ibig mo, Panginoon, ay umawit at magpuri sa iyo. Kapatid, nandito ka na lang din sa
araw na ito, nandito ka na lang din sa templo ng Panginoon. Pwede bang ibalik natin yan lahat sa Panginoon? Pwede ba nating ibigay yung pinaka-the best na pagpupuri sa Panginoon? Pwede mo bang pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng kabutihan ng Diyos? Kapatid, can we give God the best worship? Hallelujah, we give you praise, God. Oh, we give you worship, God. Panginoon, muli mong pinapaalala sa amin, Panginoon, yung ginawa mo sa bawat buhay namin. 2,000 years ago, God. Lord, kung paano mo iniala yung buhay mo para sa amin, Panginoon. Kapatid, may kirot pa ba sa puso yung pag naririnig mong niligtas ka ng Panginoon? Yung pagbibigay niya ng buhay para sa iyo. Kaya yung basahin ko in Isaiah 53 verses 3 to 5 says, hinamak siya ng mga tao at itinagwi. Nagdana siya ng hati at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala siya natin na parang walang kabuluhan. At nang kanyang ibinigay ang kanyang buhay, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, kapatid. Claim mo yan. Subalit inakala natin, iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa hampas na kanyang tinanggap. Kapatid, yan yung ginawa ng Panginoon para lang maligtas ka. Para lang magkaroon ka ng bagong buhay. At sa tuwing tayo ay nagkakamali, nagkukulang, nandiyan siya para tanggapin ulit tayo. Kaya kapatid, huwag mong pipigilan kapag nagpapasalamat ka sa Panginoon. Dahil yan yung ginawa ng Diyos. At minsan pa, tayo'y lumapit sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa bawat buhay na. Hinamak at tinawanan, ngunit hindi ka lumaban, pagkat laman ng isip mo'y lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ng tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo kay ganda.
ganda. Ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig kong kay ganda. Ako'y sa iyo, ako'y nilaban mo. Ikaw lamang ang kailangan ko. Mabubuhay sa biyaya ng pag-ibig mo kay ganda. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Panginoon, Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Panginoon, Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Maghari ka. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, Lord. Hallelujah. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Kapatid, pinagtagumpay ka na ng Diyos. Purihin mo siya. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat sa katagumpayan na binigay mo sa amin. Salamat sa kagalingan, kalakasan. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Purihin ka. Come on, church. Worship the Lord. Worship the Lord your God. Speak. Open your mouth. Open your mouth. In praises. In adoration. For your victory na ibinigay na Diyos sa'yo. Worship the Lord. Worship your God. Give the glory, the praises to our Lord. Open your mouth. Open your mouth. In worship. In adoration to our God. Lord, nandito kami para purihin ka. Hallelujah. Sinasamba ka namin, naluluwa natin, Panginoon. We worship you. We worship you. Hallelujah. Yes, Lord, by His wounds we are healed. By the wounds of the Lord we are healed.
Kapatid, tandaan mo yan, ikay pinagtagumpay na ng Diyos. Ikay pinagtagumpay niya. Hindi ka nalugmok ngayon. Ikay nananampalataya sa Panginoon. Hindi ka natalunan. Ikay overcomer. Ikay overcoming. Come on, church. Bring the glory. Bring the praises to our Lord. Bigay mo yung papuri sa Kanya. Bigay mo yung papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa katagumpayan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Bangamat, Lord, we are struggling in this world, Panginoon, pero hindi kami talunan. Sapagkat kami ay nasa winning side. Those who accept you as Lord and Savior, those who acknowledge you, Jesus, as His Lord and Savior, will experience a victory, will experience a blessing. The struggles in this world are temporary, but the overcome heart na meron tayo, it is eternal. Because we are on your side, oh God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon, huwag mo hayaan, Lord, yung kasinungalingan ng kaaway ang manatili sa amin. Lord, ang katotohanan ng iyong salita ang manatili sa amin. If we know the truth will set us free. Free from the bondage of sin. Free from worriness. Free from anxiety. Free from everything that is negative. We are victorious. We are on the winning side. We are overcomer, O Lord. So wala kaming rason para malungkot. Kami ay maraming rason para magsaya, para magdiwang. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. And right now, Panginoon, bilang pagpupunyagi, Panginoon Diyos, makikinig kami ng iyong salita ng katagumpayan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang bawat salitang marinig namin, Lord God, ay tumimo sa puso ng bawat isa. Sa puso namin personal, hindi sa katabi, kundi para sa sarili namin, Panginoon. Ang salita mo ay para sa sarili namin, kalaguan, disiplina, pagpapala para sa amin ito. Ituring namin itong amin, Panginoon Diyos, yung bawat salitang maririnig namin, Lord God. In Jesus' name. Lord, bless mo rin po ang mensaherang gagamitin mo, Panginoon Diyos. Lord, yung anointing mo, yung wisdom mo, Panginoon, manatili sa aming pastora, Panginoon Diyos. Hayaan mo na ikaw ang nagsasalita sa bawat tao na nandito, Panginoon. In Jesus' name. Na magdudulot ng kalaguan spiritual, tamang karunungan, Panginoon Diyos, tamang desisyon sa buhay, Panginoon Diyos. At habang kami nandito, tulungan mo kaming manindigan. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na maging matapang, Panginoon. Upang salakayin mo sa akin ang bawat gawa ng kaaway sa amin. In Jesus' name, in Jesus' name. Hayaan mo, Lord, ang puso ng bawat isa ay i-ready mo para tanggapin ang pagpapalang ibibigay mo para sa bawat isa, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Kung talagang buhay ang Diyos, pwede mo bang ilakas yan? Kung talagang pinagtagumpay ka ng Diyos, ilakas mo pa! Kung talagang nagbuburi ka sa Panginoon, higitan mo pa! Hallelujah! Sa iyo ang kapurihan, Panginoon! Kaming lahat ay nagsasamba sa iyo. Kaming lahat ay nagbuburi sa iyo. Kaming lahat ay nagbibigay ng karangalan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin. Ang sarap ng mga lyrics ng mga awitin ng Panginoon. Amen. Na kahit siya ay hinamak, tinuya, pero hindi siya lumaban. Kasi ang nasa isip niya, malubos yung ating kaligtasan. Amen. Na hanggang dulo, pinaglalaban tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iniwang luhaan. Amen. Sige po, tayo lahat sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa salita ng Panginoon na matatagpuan natin sa aklat ni Mateo chapter 13 verse 41 hanggang 43. Sabi po sa salita ng Panginoon,
ipag-uutos ng anak ng tao, that is our Lord Jesus Christ, sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay manalangin sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Verse 43, ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Kaya't makinig ang may pandinig. Ama, muli kami nagpapasalamat sa masaganang salita mo na bawat araw, kahit na araw-araw namin itong bubulayin, Lord God, mayroon kang panibagong aral na binibigay sa bawat isa sa amin, Ama. Tunay nga po, napakayaman ng iyong salita, O Diyos, na siyang nagbibigay buhay, liwanag, pag-asa, lakas sa amin na mga nagtitiwala sa iyo, Ama. Kaya naman, Lord, papurit pagsamba ang aming handog at alay sa iyo. Salamat sa oras na ito. Patuloy kang maghari at magliwanag sa buhay namin. Purihin ka, O Diyos, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Magsabi amen ang amen. Sige po, tayo po'y maupong lahat. At muli po, sabi ko nga po kanina, ito po'y pagpapatuloy natin sa pag-aaral natin patungkol po sa trigo at masamang damo. Ngunit bago po riyan, paintulutan niyo po muna akong basahin ko po mula po doon sa verse 24 hanggang lukso tayo ng 36, tapos hanggang 43. Yan. So sabi po doon sa Matthew 13, verse 24, sinasabi sa salita ng Panginoon, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. So dito po malinaw sinasabi, hindi lang basta damo ang inihasik ng kaaway, kundi sabi dito, mapanirang damo. So sa name itself pa lang, makikita nyo po na ang kanyang layunin ay walang iba kundi sirain ang mga itinanim ng Diyos. Amen? Kaya sabi po dito sa verse 26, nang tumubo isang gabi habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong bibigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo sa aking kamalig. At lukso po tayo ng verse 36. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, naghasik ng mabuting binhi ang anak ng tao. That is our Lord Jesus Christ. Ang bukid ay ang daigdig. Ito na po yung inihayag ng Panginoon. Nilantad niya na kung ano yung talinhagang iyon. Sabi niya, ang bukid ay ang daigdig, at ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. So verse 39, ang kaaway na nagasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Doon sa parabola kanina, doon sa kwento, walang pinangalanan doon. Pero dito hinayag ng Panginoon sa verse 39 na ang naghasik ng mapanirang damo ay ang dyablo, sabi doon. At ang sabi niya na ang kaaway na naghasik ng damo ay ang walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din naman ang mangyayari sa katapusan ng panahon.
Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid, yan, basahin ko muli ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Kaya't makinig ang may pandinig. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na makikita natin sa mundong ito, dalawa ang nilikha. Yan, ang taong mga hindi kumikilala sa Diyos at ang taong mga kumilala, nanampalataya, nanalig sa Panginoon. Kaya sa mundong ito, hindi may pagkakaila ang pagkakaiba ng mga taong sumasampalataya sa Diyos at hindi sumasampalataya. Pero sabi ko nga nung nakaraan na nakakalungkot dahil maraming nagsasabi na sila'y mananampalataya, nananalig sa Panginoon, sumasamba daw sa Diyos, pero hindi nakikita sa buhay ang pagkakaiba. Amen. Kaya ito po ating tinatalakay sa araw na ito. Yan, it's about the difference. Ang pagkakaiba ng hindi mananampalataya sa mananampalataya. Amen. Kaya ang pagkakaiba ay kitang-kita sa buhay ng isang tunay at totoong mananampalataya. Amen. The difference is visible. Makikita yan. Kahit nasa mahirap na sitwasyon o madilim na sitwasyon, nakikita yan, nagliliwanag, makikita ang pagkakaiba ng taong sumasampalataya sa Diyos at mga taong hindi sumasampalataya. Amen. Kaya 'di ba? Sige, ilabas natin na makita natin diyan ang damo at ang mapanirang damo at ang wet. Pag unang silip mo o unang sulyap mo, makikita mo parang magkaparehas lang. Pero kalaunan, habang tumatagal, habang sila ay magbubunga na at mahihinog na ang kanilang bunga, doon mo makikita ang pagkakaiba nila. Amen. Dahil sabi nga, ang bunga ng wet o ang mga taong kumikilala sa Diyos na nampalataya sa Panginoon, kabilang sa kaharian ng Diyos, ito po yung bunga nila, nagdudulot ng nutrients. Ibig sabihin, nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay lakas ang mga taong sumasampalataya sa Panginoon na kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang kanilang mga bunga ay nagbibigay lakas, nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa. Ngunit ang bunga ng mapanirang damo, nagdudulot siya ng lason. Yan. Nilalason niya ang buhay ng taong nanampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, nagdudulot siya ng panghihina, kawalang pag-asa. Imbis na liwanag ang dadalhin, kadiliman ang dinadala niya. Amen. Kumbaga, hindi siya nagiging kagamit-gamit. Yan. Kumbaga, isa siyang nagiging sanhi siya na ang isang mananampalataya ay lumayo, yan, manghina sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya makikita natin na mayroong pagkakaiba. Pero sabi nga po doon, sa salita ng Panginoon, sinabi ng lingkod niya, sabi niya, okay lang, bubunutin po ba namin ang mga mapanirang damo na ito? Pero sabi ng may-ari ng lupain, sabi niya, wag, hayaan na lang na tumubo at lumago ang bawat isa. Kasi may araw ng paghihiwalay. There is a day of separation. God will separate the righteous and the unrighteous, the people who acknowledge God and the people who ignore God. Magkaroon ng paghihiwalay. Amen. Kaya sa panahon natin ngayon, yan na makikita natin, 'di ba? Ang kasamaan matindi na, laganap na ang kasamaan. Makikita natin ngayon na ang tao parang wala ng pagkatakot sa Panginoon. 'Di po ba? Kasi mismo makikita mo sa mga balita, mismo pamilya, siya mismo ang gagawa ng kasamaan sa kanyang pamilya. Amen? At ang mga tao ngayon hindi na natatakot gumawa ng kasamaan kahit liwanag ang buwan o ang maliwanag ang araw, hindi na natakot gumawa ng kasamaan. Amen. Pero sabi nga, may panahon sa bawat ginagawa ng tao. May katapusan sa lahat ng ginagawa ng tao. At doon po sa
pag-aaral, tinalakay natin, ano po ba yung katangian ng wet at ng weeds? Ayan. Pag sinabi nating wet, ito po yung mga taong kumilala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, sumusunod sa Diyos, at naglilingkod sa Diyos. Yan. Ngunit ang mga taong weeds, ito po yung mga taong nagiging sanhi ng pagkakasala at patuloy na gumagawa ng kasamaan, sabi doon sa salita ng Diyos. Yan. Na ito yung mga taong ito ay malayo sa Panginoon o hindi kumikilala sa Panginoon. Amen. Ito yung kanilang katangian. Ano po yung una nating pinag-aralan na katangian ng weeds? Sabi doon, weeds is hypocrites. Yan. Siya ay mapagkunwari. Yan. Hindi siya tunay, hindi siya totoo. Yan. Marami siyang sekreto, hindi siya lantad. Yan. Hindi siya hayagan. Yan. Ngunit, sabi nga po doon, ang wet ay totoo. Siya ay tunay. Siya ay tapat. Yan. Kumbaga, transparent siya. Wala siyang nililihim, wala siyang tinatago. Hayagan yung kanyang buhay. While the weeds, yan po, ang dami niyang tinatago. Yan. At nagtatago siya, nagkukunwari siya sa kanyang buhay. Sinasabi niya na siya'y kumikilala, na tayo sa Diyos, pero hindi nakikita sa buhay niya na siya ay mananampalataya ng Panginoon. And then another character o characteristic ng weeds, sabi doon, proud and always look down on others. Lagi niyang sinasabi sa sarili niya, siya lagi ang magaling. Siya lagi yung mahusay. Amen. At palagi niyang, palaging mababa ang tingin niya sa iba or maliit ang tingin niya sa iba. Amen. While the wet, sabi doon, he is humble. Sabi ko nga nung nakaraan na ang wet o ang mga tao o ang mga mananampalataya habang dumarami yung bunga ng banal na espiritu sa kanilang buhay, lalo nilang kinikilala ang Diyos, lalo silang nagpapakumbaba, kinikilala ang Diyos na ang Diyos ay dakila sa lahat. Kabaliktaran na mayroon sa mga taong katulad ng weeds. They are proud and always look down for others. And then, pangatlo, na karakteristik ng weeds at ng wet, ano po doon? Sabi doon, the weeds are envious. Especially kapag nakita nila ang mga wet o ang mga sumasampalataya sa Diyos na kagamit-gamit, nagdudulot ng kapurihan sa Panginoon. They are envious. Kaya anong ginagawa nila? They wanted to harm the wet. Nais nila na wasakin, sirain ang mga taong o ang mga mananampalataya. Ang mga taong kumilala, sumampalataya sa Panginoon. Yan po yung kanilang layunin. And then, yung wet naman, ito po sila. They are firmly follows in the footsteps of the Lord Jesus Christ. Kaya nararanasan yung tinatawag na persecution. Amen. Kaya ang buhay na isang mananampalataya, hindi hihigit sa kanyang Panginoon. Kung ang ating Panginoong Hesus nakaranas ng persecution, pag-uusig, dahil sa pagsunod sa tama, sa pamumuhay na matuwid at banal, ganun man din po ang mga sumasampalataya sa Panginoon. Amen? Because they firmly follows the footsteps of our Lord Jesus Christ, we can experience persecution. But praise God! Kasi bakit? Dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, maranasan mo man ang mga pag-uusig na ito. Glory to God, kasi ang buhay natin nagdudulot ng kapurihan sa Panginoon. Kaya ito po yung mga katangian at alam ko po, marami pa pong katangian. Mayroon ang weeds at mayroon ang wet. Kaya sinasabi natin noong nakaraan, saan po ba tayo dito? Are we the weeds or are we the wet? Amen. Kaya kapag ang tugon natin, we are the wet, o taong kumilala sa Diyos, sumampalataya, sumamba sa Diyos, kabilang sa kaharian ng Panginoon, we have something to do. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo nananatiling walang ginagawa. Ngunit mayroon pala tayong dapat na gawin bilang mga anak ng Diyos o kabilang sa Kanyang kaharian. At apat na bagay po yung ating pag-aaralan. Ano nga ba yung ating gagawin bilang mga anak ng Diyos? Bilang kabilang sa Kanyang kaharian. So unang bagay po na dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos sa kaharian ng Diyos o kabilang sa kaharian ng Panginoon, kinakailangan na tayo ay magkaroon nito. We must be patience. Ayan. Tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagiging mapagtiyaga. Ayan. Pagiging mapagmatiis. Ayan.
Kasi makikita natin, ayaw sa gusto man natin o sa ayaw, wala tayong magagawa. Amen? Dahil sabi nga po doon sa salita ng Panginoon, kung ang Diyos ay nagtanim ng mabuting binhi, nagtanim din naman si Diablo ng masamang binhi o masamang damo o mapanirang damo. Pero sabi ng may-ari doon ng lupain or our God, sabi doon, hayaan lang na tumubo sila at lumago. Amen. Di po ba? Kaya sa mundong ito, either we like it or not, wala tayong magawa. Talagang may makakasama tayo sa buhay o sa mundong ito, sa ating surroundings, ng mga taong hindi kumikilala, yung mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon, at mga taong patuloy na nagiging sanhi sa pagkakasala, at mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, kabilang sa kanyang kaharian, ano po yung ating gagawin? Dahil kasama natin sila, yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, patuloy na gumagawa ng kasamaan, at nagiging sanhi ng pagkakasala ng tao, we must be patient to them. Amen. Kailangan tayo magiging mapagtiyaga, mapagmatiis. Bakit? Dahil unang dahilan, God is patient also. Amen. Ang Diyos man din ay mapagtiyaga, mapagmatiis. Ika nga, na sinasabi natin bilang mga anak ng Diyos, kailangan matutunan natin na tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagiging matiisin, pagiging matyaga, habang tayo ay napapaligiran ng mga taong hindi sumasampalataya, hindi nananalig sa Panginoon. Sa mga taong nagiging sanhi ng pagkakasala ng tao o patuloy na gumagawa ng kasamaan. Kasi nga sabi nga po na the wealth or the children of God must come to trust to the owner, our Lord, our God, na He is doing something para ang isang tunay na anak ng Diyos ay magdulot ng bunga o magbunga siya o lumago siya sa pananampalataya niya sa Panginoon. Dahil sabi doon sa salita ng Panginoon, sabi ng servant, Master, bubunutin po ba namin ang damo? Sabi ng Master, wag. Dahil baka pag binunot nyo ang damo, pati ang trigo ay mabunot. Kasi yun nga po na sinasabi sa salita ng Panginoon na hinahayaan niya lang na patuloy na lumago yung weeds na yon kasama ng mga wet. Kasi nais ng Diyos na ang kanyang mga anak, kahit na nandun malagay sila sa panganib, nandun na malagay sila sa risk na sitwasyon, nais ng Diyos na lumago, umunlad, yan, ang kanyang mga anak. Dahil sabi nga, kapag sila'y nananatili, kahit sa kabila na ang kapaligiran nila ay mayroong mga taong hindi kumikilala sa Diyos, hindi sumasampalataya, naging sanhi ng kasamaan o kasalanan, yan, kapag sila'y nagpatuloy, sabi nga po doon, makikita nila na sila ay nagbubunga. Amen, na lumalago. Kaya patuloy lamang tayo magtiwala sa Diyos, ayan, na siyang gumagawa sa buhay ng bawat isa. Ayan, kahit na, yun nga, sa ayaw man natin at sa gusto, wala tayong magawa, kundi patuloy tayong magtiyaga sa mga taong ito na hindi kumikilala sa Panginoon. Ipanalangin natin na sila man din darating ang araw na kumilala sila, manalig sila, manumbalik sila sa Panginoong Hesukristo. Dahil sabi nga po sa salita ng Diyos in 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise. Kasi sabi ng tao, di po ba, ang Diyos ang tagal namang bumalik. Kailan pa siya babalik? Ang tagal ko nang hinihintay. Yan. Dahil makikita natin ngayon, the wickedness, kasamaan ay patuloy na nag-i-increase, di po ba? Pero sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos po ay hindi slow. Hindi siya mabagal sa pagtupad ng kanyang pangako. Amen? As some understand of slowness. But instead, sabi dito, He is patient with you, not wanting anyone to perish. Amen? Kaya pala tinuturuan tayo ni Lord na magtiis, magtiyaga, na kahit yung mga taong ito ay nasa palibot natin or kasama natin, magtiis, magtiyaga kasi nais niya na walang mapahamak. Nais niya na ang lahat ay magsisi sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Panginoon. Amen? Kaya nga makikita natin na kahit na gaano kasama ang mundo natin, God is still so patient.
Amen. Kasi ito pala yung nais niya. Nais niya ang mga tao kilalanin siyang muli. Manumbalik ang tao sa Kanya at kilalanin panaligan siya bilang Panginoon at tagapagligtas. So tayo man din tinuturuan ng Diyos na maging mapagtiyaga, maging matiisin sa mga taong ito na hindi kumikilala sa Diyos. Sa mga taong ito na nagiging sanhi ng pagkakasala o patuloy na gumagawa ng kasamaan. At patuloy natin silang ipanalangin. Ng isang araw, sila man din ay makatagpo nila ang Panginoon. Ma-encounter nila ng tunay ang Diyos sa kanilang buhay. At kilalanin ang Diyos na kanilang Diyos at tagapagligtas. Amen. So be patient. Yan po yung ating gagawin bilang mga anak ng Diyos na kabilang sa Kanyang kaharian. So sabi nga po na ang kaharian ng Diyos hindi po katulad na, Lord, matindi na yung kasamaan ng tao. Matindi na yung paninira na ginagawa ng taong hindi kumikilala sa'yo. Pwede ba, Lord, gumawa ka na ng paraan? Kidlatan mo na yan sila, Lord. Patayin mo na yan sila, Lord. Alisin mo na yan sila sa mundo. Pero hindi ganun ang Diyos. Amen? Yan. Binibigyan niya pa ng pagkakataon ng tao na manumbalik sa Kanya. Binibigyan niya ng pagkakataon na ang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at kilalanin siyang tunay, panaligan siyang tunay bilang Panginoon at tagapagligtas. So be patient as our God is also patience. Amen. At pangalawang dahilan, bakit tayo magiging matyaga at maging matiisin sa kabila na matindi na ang kasamaan ng mundong ito? Sabi nga aside from God is patience, God has a plan. Ang Diyos ay may plano. Amen? Kung ikaw ay may magandang plano, higit na maganda ang plano ng Panginoon. Sabi nga, God has a plan that He is working out over time. So be patient. Dahil sabi nga sa mundong ito, nabubuhay tayo na puno ng trahedya, puno ng mga aksidente, nagkakaroon ng tinatawag nating kawalang hustisya, yan, kawalang katarungan, di po ba? Dahil minsan, nababasa natin o napapakinggan natin na kung sino pa yung mabuti, siya pa yung parusahan. At kung sino pa yung gumawa ng masama at hindi tama, siya pa yung napapawalang sala. Amen? Kaya makikita natin na minsan nagtatanong tayo, Lord, wala ka bang gagawin sa mga taong ito? Ayan, wala ka bang gagawin sa mga taong ito, Panginoon, na tinatwart nila ang justice? Yan, tinitwist nila ang justice na sa halip ang masama ang hatulan, ang mga mabuti ang nahahatulan. Amen? Napapahamak. Amen. Pero sabi nga God has a plan. So be patient. Nais ng Diyos na maganap yung kanyang plano. Amen. Kaya magtiyaga lamang tayo, magtiis lamang tayo dahil ang Diyos meron siyang plano at nais niya na may sakatuparan ito, yung kanyang plano. So hindi natin alam kung ano yung plano niya, but besides doon, naging matyaga siya kasi sabi nga po, nais niya na ang mga tao ay maligtas. Magbalik loob sa Kanya. Kaya ang ating gagawin lamang, maghintay ng may katyagaan at magtiwala sa Diyos na gaganapin niya, tutuparin niya kung ano man ang Kanyang ipinangako. Ika nga, Jesus is teaching us patience like the patience of God who chooses to delay His judgments. God is not a hurry and we must prepare to trust Him and wait for His time. Mayroon ng Diyos na itinakda na araw. Kailan yung tinatawag na separations? Kailan yung tinatawag na ihihiwalay yung mabuti sa masama? Ihihiwalay yung mga taong sumusunod sa Diyos at hindi kumikilala at sumusunod sa Kanya. Darating yung araw, mayroong tinatawag na separation. So be patient because God is patient and He has a plan. At nais niya na maganap yung planong iyan. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, kabilang sa Kanyang kaharian, we must wait patiently na yung plano ng Diyos ay maganap ayon sa oras na Kanyang itinakda. Amen? Dahil alam natin, in the end, alam naman natin, ang Diyos pa rin ang magwawagi. Amen? Kailanman
ang kasamaan ay hindi magwawagi. Amen? Alam natin na kailanman ang mga taong sumusuway sa Diyos, ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos, hindi sila magwawagi. Amen? So be patient dahil alam natin sa dulo ang katagumpayan ay makakamtan ng mga taong tunay na sumasampalataya, tunay na sumusunod, tunay na kumikilala sa Panginoon. So be patience. Sabi ng James chapter 5 verse 7 and 11. Kaya sinasabi niya sa salita ng Panginoon, brothers and sisters, be patient until the Lord comes again. Like a farmer patiently waits for the valuable crop to grow from the earth and for it to receive the autumn and spring rains. So you too, sabi niya, must be patient. Do not give up hope. Yan, huwag tayong huminto na darating yung isang araw, there is an end of everything. Of these people who does not good, na gumagawa ng hindi tama, mayroong katapusan. So don't lose hope. Sabi niya, do not give up hope because the Lord is coming so soon. Amen. Kaya be patient. Yan, maging matyaga, maging matiis. Dahil darating yung araw na tinakda ng Panginoon, may paghihiwalay na mangyayari. Ang mga taong kumikilala sa Diyos at ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yung mga taong matuwid at mga taong patuloy na gumagawa ng kasamaan at nagiging sanhi ng pagkakasala ng tao. So be patient. Do not give up hope because the Lord is coming soon. Verse 9, sabi sa salita ng Diyos, brothers and sisters, do not complain. Yan, huwag tayong magreklamo, Lord, kailan pa magaganap yung panahon na yon? Do not complain against each other or you will be judged guilty. And the judge is ready to come. Brothers and sisters, paulit-ulit niya na sinasabi, follow the examples of prophets who spoke for the Lord. They suffered many hard things. Amen? Diba pag nabasa natin ang Old Testament, maraming mga propeta ng Panginoon, they suffered because they speak the truth, they tell the truth. Yan, pinamuhay nila ang katotohanan, namuhay sila ng matuwid, sumunod sila sa Panginoon kahit sila'y nag-iisa lang. Diba? Sina Daniel, diba? Sina Shadrach, Meshach at Abednego, diba? Makikita nila how they suffer. Na mababasa natin sa Old Testament, paano sila nagtiis, nagtiyaga, na hindi sila huminto sa pagtitiwala at paglilingkod sa Panginoon. So tayo man din, sabi diyan, they suffered many hard things, but they were patient. Naging matyaga sila, nagiging matiisin sila, dahil alam nila in the end, magtatagumpay ang Panginoon. Amen? Sa verse 11, so we say that they are happy because they did not give up. Nakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Dahil sila ay nagpatuloy sa kabila na ang kanilang paligid ay hindi kumikilala sa Diyos. Sa kabila na ang kanilang mga kasakasama ay hindi sumampalatayang tunay sa Panginoon. Nanganib pa ang kanilang mga buhay. But they persevere. Sabi doon, they continue to follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. Kaya naman, ang salita ng Panginoon nagsasabi sa kanila, we say that they are happy because they did not give up. Why? Because nakamtan nila yung pinangako ng Panginoon, that is eternal life. So you have heard about Job's patience. Alam natin yan, kilala natin si Job. Di po ba? Matindi yung kanyang dinanas na kasamaan. Mula sa kamay ni Diablo, pero hindi siya huminto. Yan, nagtiyaga siya, nagpatuloy siya, nagtiis siya, kasi alam niya mayroong magandang mangyayari. So tayo man din, be patient because God has a plan. And you know, the Lord is full of mercy and is kind. Be patient. Yan yung unang hakbang na ating gagawin habang tayo ay nabubuhay kasama ng mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Yan, maging matyaga tayo, maging mapagtiis tayo, ipanalangin natin sila na isang araw sila man din ay makatagpo nila ang Panginoon. At kung nandun yung udyok ng banal na Espiritu sa iyo, pwede mo silang bahaginan ng katotohanan upang sila man din ay makarinig at sila ay manalig at maligtas. For a while, sabi nga, we must be patient. Maging matyaga tayo. Magiging mapagmatiisin tayo. Katulad ng Diyos na nagtiyaga at nagtiis. Kasi may plano siya. May tama siyang panahon na itinakda para sa lahat, sa katapusan ng panahon. So be patient. Amen?
Be patient. And pangalawa, ayan, sabi nga po na ano po yung ating gagawin bilang mga anak ng Diyos, kabilang sa kanyang kaharian, maliban na tayo ay magtiyaga at magtiis, dahil ang Diyos ay nagtiyaga din at nagtiis, dahil may maganda siyang plano, may tama siyang panahon na itinakda para sa katapusan. So pangalawa po, ano po yung gagawin natin? We must be alert. Ayan. Kailangan maging alerto tayo. Ayan. Kailangan maging mapaghanda tayo. Amen? Kaya pakisabi sa sarili mo mismo, yan, maging handa ka. Amen? Maging alerto ka. Amen? Bakit? Merong kaaway. Amen? Yan, merong kaaway na gumagawa sa mundong ito. Kaya maging alerto tayo individually. Amen? Kung ang Diyos may ginagawa sa mundong ito, may ginagawa din naman ng kaaway. Amen? Kaya kinakailangan na tayo ay maging alerto, maging mapagmatsyag, maging handa. Dahil sabi nga na ang dyablo ay mapanukso. Amen? Ang dyablo ay mapanukso at kapag siya ay nanukso at nagsabi, para bang kapanipaniwala yung kanyang sinasabi at ginagawa. Kaya maging alerto tayo, maging handa tayo. Dahil kung ang Diyos may ginagawa sa ating mga buhay, may ginagawa din ang dyablo para tayo ay biktimahin, especially yung ating mga kapintasan. Especially yung ating mga kahinaan. Tinutukso na tayo para tayo ay magkasala sa Panginoon at lumayo sa Panginoon. Kaya we must be alert. Ayan. Sabi ko nga, kung ang Diyos may ginagawa, ang dyablo man din ay may ginagawa sa buhay natin. Kung ang Diyos may tinatanim sa buhay natin, may tinatanim din naman ang dyablo. Kaya tayo ay maging handa lagi. Maging alerto at maging handa lagi. Kasi sabi nga po na ang kaaway, tutukso niya tayo upang tayo ay magkasala sa Diyos at malayo sa Kanya, at ang Kanyang ginagawa minsan, tinataniman niya rin ang buhay ng isang mananampalataya. Yan. Ano po yung Kanyang tinatanim minsan na minsan hindi natin namamalayan, tayo na pala ay na-penetrate na ng kaaway. Minsan tinataniman tayo ng kaaway ng tinatawag na jealousy. Yan, pagiging panibughuin. Yan, tinataniman niya tayong tinatawag na greediness, pagiging sakim. Tinataniman niya tayo ng selfishness, pagiging makasarili. O minsan tinataniman niya tayo ng galit doon sa mga taong nanakit sa atin o gumawa sa atin ng hindi tama. So hindi natin namamalayan yan minsan na may ginagawa na pala yung kaaway sa atin. So be alert as being the children of God who belongs to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Na minsan hindi natin namamalayan, tinataniman tayo ng espiritu ng unforgiveness, bitterness. Tinataniman niya tayo ng hindi pagpapatawad. Yan. Tinataniman niya tayo ng puno ng buhay na puno ng kapaitan dahil sa mga ginagawang hindi tama sa atin. Kaya we must be alert. At minsan, tinataniman din tayo ng dyablo ng tinatawag na iba't ibang uri ng masamang bisyo. Sabi ko nga kanina, ang pagsiselfon ay hindi masama. Amen. Pero kung naa-addict ka na dyan sa cellphone at magdamagan ka na dyan sa cellphone sa kakapindot mo, nagiging masamang bisyo na po iyan. Na hindi natin namamalayan, tinatanim na pala ng kaaway sa ating mga buhay. Kasi bakit? Yan, inaagaw niya na yung ating atensyon sa Panginoon. Kinukuha niya na yung ating panahon para sa Panginoon instead na ibigay natin sa Diyos. Amen? Minsan hindi natin namamalayan na ang pag-aaral ay mabuti. Ang pagtatrabaho ay mabuti. Ang negosyo ay mabuti. Pero kapag tayo ay puro aral lang at hindi na tayo nakakagawa para sa Panginoon, trabaho tayo ng trabaho, wala na tayong panahon sa Panginoon, negosyo tayo ng negosyo, wala na tayo ng panahon sa Panginoon, hindi natin namamalaya na tinataniman na pala tayo ng kaaway para malayo tayo sa Panginoon. So be alert of that. Amen? Bilang mga anak ng Diyos. Amen? Minsan, trabahong bahay lang yan, pero minsan, di ba, hindi natin namamalayan, trabahong bahay lang yan, di ba?
na hindi natin namamalayan na nawawala na pala tayo sa sirkulasyon ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi minsan nauuna natin ang gawaing bahay kaysa sa paggawa para sa Panginoon. Na hindi natin namamalayan, yan pala ay tanim na ng kaaway sa buhay natin. Amen? So be alert of that. Maging handa po tayo. Dahil kapag, sabi nga, na kapag ang mga bagay na ito, na siyang magiging sanhi na tayo ay mawala sa sirkulasyon at mataniman ng gawa ng kaaway, ng mga seeds na ito, ng greediness, ng selfishness, ng unforgiveness, ng anger, yan, ng every kinds of evil vices, yan, madali pala niyang palitan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya, be aware of that. Kaya bago pa mangyari iyan, yan, kailangan mapagbantay tayo muna sa ating mga sarili. Amen? Hindi sa ating kapwa, mismo sa ating mga sarili. Kasi baka hindi natin namamalayan ay napenetrate na pala tayo. Napasok na pala tayo ng kaaway. Amen? Nataniman niya na pala tayo ng mapanirang damo sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga, kapag may mga bagay na humahatak sa atin, humihila sa atin, palayo sa Panginoon, pahina sa ating pananampalataya, mag-say no na tayo. Amen? Yan. Hihinto na natin yung mga bagay na yon na siyang nagiging sanhi na tayo ay unti-unti ng palayo sa Panginoon, tayo unti-unti ng pinapahina sa pananampalataya natin sa Panginoon. Dahil, yun nga, kapag hindi natin, hindi tayo nagiging alerto yan, sabi nga, yan yung magiging sanhi na tayo ay mawalay. Tayo ay malayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay magiging alerto. Ano po yung gawin natin? Lumapit tayo sa Diyos dahil kapag lumapit tayo sa Panginoon, sumiksik tayo sa presensya ng Panginoon, nananatili tayong matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Especially sa panahon na ang kaaway ay nagpo-pour out siya, naghahasik siya ng mga mapanuksong gawain. Amen? Tinutukso niya tayo para tayo lumayo sa Panginoon, para tayo ay tumalikod sa Panginoon. Especially yung kanyang mga kasinungalingan. So, isa na dyan si Adan at si Eva na kanyang nilinglang. Kaya kailangan tayo bilang mga anak ng Diyos, yan, nakabilang sa kanyang kaharian, magiging alerto. Maliban sa magtiyaga tayo, dahil sa ayaw natin sa gusto, kasama natin itong mga taong ito. At pangalawa, kailangan nating dahil sabi nga po, when we are with God, we shut the door of evil. Totoo po yan. Na kapag tayo ay nanatili sa Panginoon, nakikinig ng kanyang salita, nagbubulay ng kanyang salita, gumagawa para sa kapurihan ng Panginoon, sabi doon, sinasara natin ang pintuan ng ating buhay laban sa gawa ng kaaway. Pero, sabi nga po, kapag tayo ay natangay na doon sa mga itinanim ng kaaway sa atin, yan na po yung dahilan na unti-unti na nating binubuksan ang pintuan ng ating buhay para i-invade na tayo ng kaaway. Kaya wag nating hayaan na ma-invade tayo, lubusan tayong masakop, lubusan tayong pagharian, alipinin ng kaaway. Amen? So be aware of that. Be aware of that. Dahil sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi sa salita ng Panginoon, be alert. Be on watch. Maging alerto ka, maging mapagbantay tayo. Bakit? Sabi doon, your enemy, the devil, roams around like a roaring lion. Ano yung kanyang ginagawa? Yan, naghahanap siya ng kanyang masisila. He is looking for someone to devour. Ano yung binibiktima niya? Yung ating mga kahinaan. Yung ating mga kapintasan. Amen? Kaya maging alerto tayo. Huwag nating hayaan na maalipin tayong muli ng kaaway. Amen? So be alert of that. Amen. Ano pa po? So as we seek to live for the Lord, the devil is going actively to seek to derail us. Totoo po yan. Na habang tayo ay nagsisikap na mamuhay tayo sa Panginoon,
Ang kaaway naman, aktibo naman, na ididiskaril niya yung ating ginagawa para makapagpatuloy tayo sa Panginoon. Kaya magiging alerto ka. Huwag mo hayaan na parelax-relax ka lang sa pananampalataya mo sa Panginoon. Huwag mo hayaan na every Sunday ka lang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Huwag mong hayaan na every Sunday ka lang mapapakain o mapapakain mo ang iyong espiritual na buhay. Dahil sabi nga natin, kung ang Diyos may ginagawa at tinatanim sa buhay natin, ang kaaway din naman may ginagawa at gustong itanim sa buhay ng mga anak ng Diyos. So be alert of that. Yan. Bakit sinulat yun ng salita ng Panginoon? Na ang Diyos nagasik ng mabuting binhi, pero natulog saglit lang. Ang masama naman, naghasik din ng masamang binhi, masamang damo o mapanirang damo. Kasi ang purpose niya, sirain yung mabubuting binhi. Sirain yung mga anak ng Diyos. Wasakin. Yan, ilayo sa Panginoon yung mga anak ng Diyos. Yan yung kanyang pinakalayunin. So be alert of that. Amen. Maging mapaghanda tayo. Maging aware tayo. Yan, sa gawa at kilos ng kaaway, especially kapag hindi natin alam ang katotohanan ng salita ng Diyos, madali tayong madaya sa kasinungalingan ng kaaway. Amen. Kaya kailangan mismo tayo, mayroon tayong alam na salita ng Diyos. Na siyang katotohanan na ating ipanlaban, laban sa kasinungalingan ng kaaway. Laban sa pandaraya ng kaaway. Amen? Amen. Kaya bakit meron tayong tinatawag na discipleship? Ang ating discipleship, hindi lang para makatapos ka ng CLDP 1, 2, 3. Ang pinakalayunin noon ay para tayo lumago sa espiritual nating buhay. Na tayo ay magiging handa sa pakikipaglaban. Amen? Dahil darating ang araw sa ayaw mo at sa gusto, o sa ayaw mo man at sa hindi. Yan, talagang magkaroon tayo ng labanan, laban sa mabuti at masama. Kaya ngayon pa lang, nag-iimbak tayo, nagpapakalago tayo spiritually sa ating mga buhay. Kaya pag sinabi ng teacher mo na kailangan mo to i-meditate, kailangan mo to basahin, kailangan mo to i-memorize mo. Kasi para yan sa atin. Amen? Para may maimbak tayo na salita ng Diyos, pagdating ng araw, may panlaban tayo. Laban sa pandaraya, laban sa kasinungalingan ng kaaway. Paano mo lalabanan ng kaaway kung wala kang katotohanang natatanggap sa Panginoon? Wala kang katotohanang iniimbak sa iyong mga puso. Kasi nabisi ka na lang doon sa kakapindot ng keypad mo, ng cellphone mo. Or nabisi ka na dahil doon sa mga bagay na binigay sa'yo na wala ka ng panahon sa Panginoon. Amen? So maging alerto po tayo dyan. Dapat alam natin ang katotohanan upang tayo ay mayroong i-combat, mayroong tayong isalungat, may panlaban tayo sa gawa ng dyablo. Bakit? Ito po, sabi ng 2 Corinthians 11 verse 14, ang dyablo po ay pwede siyang mag-disguise. Amen? Pwede siyang magkunwari. Yan. Like the weeds, sabi doon kanina sa salita ng Diyos, na akala mo'y wet din. Sabi doon sa salita ng Panginoon, well, no wonder, even Satan can disguise himself to look like an angel of light. Kaya maging alerto tayo. Maging mapagbantay tayo. Una sa ating mga sarili. Amen. Kasi ang kaaway natin, marunong siyang mag-disguise. Marunong siyang magkunwari. Akala natin sa labas, tupa, pero yan, sa loob pala ay mabangis na wolves. Yan. Sabi doon sa salita ng Panginoon, nag-aan yung tupa, pero sa loob pala nito ay isang mabangis na wolves. Amen. Kaya, be alert on that. Maging mapagbantay tayo, mapaghanda tayo bilang mga anak ng Diyos. Because Satan loves to masquerade as an angel of light. Inaakala natin na ito kasama natin, hindi pala. Maraming nagsasabi mananampalataya, pero hindi pala. Amen? Kailangan mapagbantay tayo. Dahil palagi sinasabi, di ba? Mag-ingat kasi kung ang Diyos nagtanim din naman ang dyablo. Amen? Mayroon siyang tinatawag na padas. Alam na natin yan, di po ba? Ano yung padas? Padala ni Satanas, padala ni Judas. Amen?
Kaya be aware of that. Amen. Because the enemy loves to masquerade as an angel of light. He loves to pretend to be something, but he is not. Ganun ang kaaway. And he loves to place those in the world who look like the real thing to lead others astray. Kaya nga, nagkasik din siya ng masamang damo, mapanirang damo. Akala ay wet. Para saan? Para akayin doon ng mga mananampalataya palayo sa Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, maging alerto ka. Lubos mong ipasakop ang buhay mo sa Panginoon. Lubos tayo na magpatuwid sa Panginoon. At kapag tayo ay hinuhubog ng Panginoon, magpahubog tayo ayon sa hubog na nais niya sa atin. Amen. Dahil kapag sumunod tayo sa Panginoon, para po yan sa ating ikabubuti. Amen? Amen. Hallelujah. So hanggang dito na lamang po. Yan, tatapusin natin ito next week dahil hindi po kakayanin ng ating oras. So sige po, ito po yung last verse na ating babasahin. Tayo po tumayong lahat. Sabi po sa salita ng Panginoon, "Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father." Alam natin na kahit man ilagay ang mga anak ng Diyos, tunay na kumikilala at nanampalataya sa Panginoong Hesus, mga kabilang sa kaharian ng Diyos, kahit saan mo man siya ilagay, makikita ang pagkakaiba. Amen? Makikita ang pagkakaiba. Because sabi sa salita ng Panginoon, the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Na mga taong kumikilala, sumasampalataya ng tunay sa Diyos, kumikilala ng totoo na si Kristo ang kanyang Panginoon at tagapagligtas, patuloy siyang magliliwanag katulad ng isang araw sa katanghaliang tapat sa kaharian ng Panginoon. Amen. Kaya makikita sa buhay ng isang totoong mananampalataya yung kanyang liwanag. Hindi yan maitatago. Amen? Amen. Kaya magpatuloy lamang tayo. Sabi doon kanina, maging matyaga ka. Yan, sa kabila na marami kang nakaka-encounter sa buhay, mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos, mga taong nagsasabi mananampalataya, pero sila pala'y naging sanhi ng pagkakasala ng iba, mga taong nagsasabi na sila'y nagsisimba, pero sila pala ang gumagawa ng kasamaan. So be patient for that. At patuloy natin sila ipanalangin na isang araw sila man din ay ma-encounter ang Panginoon at manalig sila at maligtas. Amen? Dahil ang Diyos natin, kung siya ay nagtiyaga, tayo man din ay magtiyaga at magtiis. Amen? Alalahanin natin, may plano ang Panginoon. Amen? May oras siya na itinakda sa paghihiwalay ng matuwid at ng masama, ng mga taong sumampalataya sa Diyos at ang mga taong binabaliwala ang Diyos sa kanilang mga buhay. So be patient. Amen? Habang tayo naging matyaga, maging alerto tayo mismo sa ating mga sarili. Huwag nating hayaan na taniman tayo ng kaaway na mga bagay na makasisira sa ating mga buhay. Higit sa lahat, sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sige po, inimbitahan po natin yung ating tagapag-awit. At habang tayo ay nagpupuri, umaawit sa Panginoon, isuko mong lubos at ibaba natin yung ating sarili. Ipasakop natin sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko. Yes, O Lord. Hallelujah. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyong lamang. Sa'yo lang, O Diyos. Matatagpuan sa iyong lamang. Mananatili sa iyong lilim.
sa iyong lilim ng masumpungan sa dakong lihim. O Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago ang ako mo. Salita mo'y banghahawakan sa iyong laman, matatagpuan sa iyong laman, mananatili sa iyong lilim, sasambahan sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim ng masumpungan sa dakong lihim. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Pwede mo bang sabihin yan sa Panginoon, kapatid? Panginoon, lahat ng meron kami, Panginoon, patuloy na sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Ang puso ko'y sa iyo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa iyo, sa iyo lamang inialay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim, sasambahan sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masumpungan sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka. Lihim ng masumpungan ka sa dakong lihim. Sa dakong lihim. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Father God in heaven, Lord, kami lubos na nagpapasakop sa iyo, O Diyos. Kung may nakikita ka mang bagay na itinanim ng kaaway sa buhay namin, Panginoon, lubos po namin itong sinusuko sa iyo, Ama. Patawad, Lord, na minsan natangay kami ng udyok ng kaaway. Na minsan, Panginoon, natangay kami, nadala kami ng gawa ng kaaway, Panginoon. Maging ng aming mga sarili, Ama. Kaya, Lord, humihingi po kami ng tawad. Sa oras na ito, Panginoon, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Nagpapalinis kami, Ama. At huwag niyo pong ipahintulot na kami ay alipinin ng kaaway at muli kaming lumayo sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na habang tumatagal kami sa pananampalataya, makikita ang
ang buhay pananampalataya namin ay nagniningning. Nakikita ang aming mga mabubuting gawa na nagdudulot ng kapurihan sa iyo, O Diyos. Kadalangin ko mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, patuloy mong kahabagan ang mga anak mo, O God. At patuloy ko pong hinihiling ano man ang itinanim na gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Yan may pagiging makasarili, yan may galit, puot, Panginoon, hindi pagpapatawad, ano man yung sama ng loob, Panginoon, na tinatanim niya sa aming mga buhay, greediness, selfishness, angry, Panginoon, Lord, ano man mga bisyo yan, mga masasamang bisyo na tinatanim ng gawa ng kaaway sa aming buhay, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, ay pinapawalang bisa namin ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At patuloy mo kami taniman ng bunga ng banal mo pong Espiritu sa aming mga buhay, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulungan mo na ang buhay namin makita ka. Makita ang pagkakaiba namin sa mundong ito. Na ang liwanag ng aming buhay, pananampalataya, ay patuloy na nagdadala ng liwanag sa madilim na mundong ito, Ama. Salamat, Lord. Ingatan mo ang bawat isa. Ingatan mo ang bawat buhay na nanatiling tapat at totoo sa iyo, Panginoon. Salamat sa araw ng paghihiwalay. Maisama kami doon sa iyong presensya, Ama. Salamat muli sa iyong papurit pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, it's our communion day. Pag-alala sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus. Paano niya inialay, inihandog yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sabi nga po doon, 'di ba, sa kanta, 'di ba, niyurakan siya, yan, sinaktan siya, pero hindi siya lumaban. Kasi ang nasa isip niya, malubos yung ating kaligtasan. Amen? At kahit na naghihirap siya doon sa krus, hindi siya huminto. Bagkos, ipinaglaban niya ikaw at ako. Amen? Kaya tayo man din, patuloy nating ipaglaban at huwag natin isuko ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, sabi po, sige, meron po ba dyan? Yan. Sabi po sa salita ng Panginoon, basahin natin in 1 Corinthians 11, 23-25. Sabi sa salita ng Panginoon, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sige po, itaas po natin ang tinapay. Tayo po'y manalangin. Ama, kami po'y nagpapasalamat sa katawan ng iyong anak, ng aming Panginoong Hesus, na inialay doon sa krus para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Salamat dahil sa ginawa ng aming Panginoong Hesus, nagkaroon kami ng bagong buhay, buhay na kasiya-siya, Panginoon. Kaya sa iyo ang papuri at pagsamba. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sige po, i-partake po natin tinapay na may pasasalamat sa Diyos. Thank you, Lord. Tayo po, ibuksan natin yung kopa at sabi sa salita ng Panginoon, in the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let us partake with thanksgiving. At tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na ibinuhos doon sa krus upang linisin ang aming mga kasalanan. Kami sana yun, Lord, ang mag-suffer doon, ang maghirap sa krus. Pero dahil sa dakilang pag-ibig mo para sa amin, inihandog mo ang iyong buhay para sa amin. Kaya naman, Lord, tulungan mo kami na ang buhay na ito ay maihandog namin ng lubos sa iyo, Ama. Salamat sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa bawat isa. Sa iyo lamang kami magpupuri, sasamba at maglilingkod. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po mga kapatid, ihanda po natin yung ating mga handog sa Panginoon.
Itanda na ang Diyos ay tapat sa bawat araw ng ating mga buhay. Kailanman hindi niya tayo pinagkukulang. Kailanman patuloy niyang kinakatagpo yung ating mga pangangailangan. Kaya itaas po natin yung ating mga kaloob. Ama, muli tayo po'y manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa biyaya na aming natatanggap bawat araw. Itong aming kaloob ay hindi sapat upang ibalik ang kabutihan mo, upang ibalik ang kagandahang loob mo, O Diyos, na ginawa sa wasn't just amin. another revolutionary. But Lord, salamat. He wasn't just another Pray hippie. the grace of the Lord Jesus Christ, the love He of was God, not just another and great the man. Holy Spirit be with us. He was God. Bless you po. In the flesh. And oh, the ethics that he taught. Spake O like Jesus, that. sa When you get hit pag-ibig mo, on one side, he says, turn the other cheek. ibang mahal sa Never amin. said what to do with that.